Hello, good evening everyone. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa And This is Solution with Laverne Ducot, and that's me. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At sumapit na naman ang Tuesday night para tayo po muli magsama-sama sa halos isang oras na ating programa na kung saan ipag-usapan po natin ang kabutihan, ang pagmamahal, ang nananaga ng biyaya sa atin ng Panginoon. Dito po yan sa ating Bible study online. And once again, this is Solution with Laverne Ducot, and of course, that's me. At dalayan ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon. Bagaman, alam ko po ang marami sa mga kababayan natin ay nakatutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, tapos na po yun at tapos na ang day 2, bukas po ang day 3 at panahon naman po para atin pong pagbigyan ng ating mga sarili na magpayakap sa nananaga ng pag-ibig ng Panginoon para tayo po ay maibsan naman o tuluyang mawalay na sa ating mga kaluluwa ang lungkot, ang pag-aalala at mga kaabalahan sa buhay, at tayo po ay mag-aral at pagyamanin na ating mga sarili sa nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Dito po yan sa ating programa na nangyayari at nagaganap every Tuesday night at 7:30. At nang sa gayon ay maranasan natin ang nananaga ng biyaya at pagmamahal sa atin ng Diyos. At nais kong batiin lahat na ating mga kababayan who's watching right now sa buong mundo. Saan man po kayong panig ng daigdig, ang akin pong pagbati mula sa aming home studio. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi. At of course, bilang pagbati na rin, gusto kong batiin ng happy advance birthday sa Ate Ina Bettina Mangila. Siya po ay magbe-birthday bukas, July 8. And of course, maraming salamat din sa kanyang buhay dahil last Sunday pinagpala niya rin po kami at kami nakatikim ng kanyang pizza pie. Maraming salamat Ate Ina for the treat, and of course sa ngalan ng buong church at sa ngalan ng aming pamilya, we wish you a blessed and grace-filled birthday. Yan po ang kanyang birthday bukas, kaya advance po yung ating pagbati. Advance happy birthday, July 8, ang birthday ni Ate Bettina Mangila. And happy listening mula kay Sister Sally Rayo. Binabati niya si Sister Shelo Chavez. Maraming salamat po for joining us tonight. At sana po ay maging kasama na namin kayo every Tuesday night. Dito yan sa ating programa sa Solution with Laverne Ducot. And of course, maraming salamat po. Bagaman sa Thursday po ang aking birthday. Salamat sa mga maagang nakisaya, bumati sa akin. Of course, sa ating churchmates sa Solution Grace Church na amin pong advance sa pinagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa akin buhay. At maraming salamat din po sa mga kaibigan natin na bumabate via Facebook or sa Messenger ng advance happy birthday sa inyo pong lingkod. At ako po ay turning 55 this coming Thursday, July 9. So salamat sa Panginoon. Ang ganda ng numero na aking birthday, 55. That's double grace. At salamat sa Panginoon, di natin namamalayan, 5 taon na lang. Abay, senior na. At excited ako about that dahil inaantabayan ako talaga. Na alam kong pagdating ko ng 60 taon, ay tayo po ay masigla pa rin, malusog. At kung hindi pa po dumating ang Panginoon, alam kong nananatili po tayo at sa biyaya niya ay tuloy-tuloy tayo sa ating pagdalingkod sa pamagitan po ng pagpapastor sa ating church, sa Solution Grace Church. At maraming salamat po sa inyo. Yan. So, binabati natin lahat na ating mga kaibigan nanonood sa TikTok. Maraming salamat po for joining me tonight. And of course, sa ating pong Facebook account. At dito po, siguro nakikita nyo may mga tinitignan ako kasama natin ating technical director si Kuya Aves dito po sa aming home studio. Maraming salamat for joining me tonight. At ang ganda po natin pag-uusapan dahil alam kong napapanahon ito dahil maraming tao po, maraming mga kabataan ang napapariwara ang buhay because sabi nga po ng 1 John chapter 2 verse 15, the love of the Father is not in them. Ibig sabihin, wala silang revelation about the awesome and the great love of the Father, of course, our Abba in heaven. At bilang pastor, ito po yung aking advokasya na ipakilala po sa nakararami ang nananagan at talaga namang awesome, kamanghamanghang
at dakilang pag-ibig sa atin ng Ama sa Langit. At yun po, iikot ang ating mga pag-uusapan. But before that, gusto ko munang batian ang ating mga nanonood. Of course, maraming salamat kay Tita Pinky, kay Tita Josie for joining us tonight. Of course, maraming salamat Tita Pinky sa napakasarap na regalo. Favorite naming family yun eh. Yung galing sa Maxis, yung maliliit na, ano ba yun? Anong tawag doon, Kuya Aves? Ay, caramel bars. Ayan, maraming salamat po for the gift. And of course, Tita Josie, salamat po sa napakasarap at malapit na maubos na pimiento spread. Yan, maraming salamat. Of course, salamat kay Brother Fidel Gabiola na miss namin kayo ni Ate Chi. Last Sunday tayo po ay advance na nag-celebrate. Nagkaroon tayo ng konting kainan last Sunday. Plus of course, salamat din dahil 2 Sundays ago, tayo po ay napagpala at ako naman po ay na-feed mula po sa aming mga tagapagsalita. Hindi po muna ako nag-preach 2 Sunday na magkasunod. Of course, maraming salamat kay Brother Joel Rayo for giving us the message 2 Sundays ago. And then, last Sunday, itong July 5, 2 days ago, tayo naman po ay pinagpala at binayaan ng Panginoon through the message of Pastor Chan. Yun yung tawag namin sa kanya. Pero ang pangalan niya talaga, Pastor Miguel Calma. Siya po ay mula pa sa Angeles City. So, Pastor Chan, thank you for giving us the message of God. At nagpagamit po kayo at binigay niyo ang inyong panahon para kami po ay mapagpala. At higit sa lahat, ako po ay napagpala sa napakagandang mensahe na hatid ninyo. And of course, once again, kay Brother Joel Rayo, maraming salamat. At sila po ay buong puso ibinigay ang kanilang paglalingkod sa Diyos. Sa pamagitan po na ating sambahan, ng ating ministeryo, ang Solution Grace Church. And of course, maraming salamat din sa mga patuloy na bumabati kay Sister Gigi Cristobal Mendoza. Sister Gigi, your greeting is good. So maraming salamat. And happy birthday sabi ni Sister Marie Casoko. Thank you. Sister Rose, salamat at tagal na nating hindi nakikita. We missed you na. And nalaman na ni Brother Fidel yung pangalan ko dito sa bahay. And salamat din kay Sister Marisa Remo Paganpan. At sabi ko nga sa mga kaibigan natin sa Taytay, sinimulan na ni Pastor Lim ang message about the 2 prodigal sons. Narinig ko. Kaya meron tayong serye tungkol dito. Gawin na natin yung part 1 today. And on Sunday, pagpatuloy natin yung part 2. At alam niyo po, ang ganda na ating message for tonight. Binigyan ko po ng titulo na How Deeply You Are Loved by God. Gaano ba tayo kalalim na minamahal ng ating Ama sa Langit? Of course, pagpapatuloy po natin ating mga pag-uusapan. Kaya huwag kayong aalis. Stay tuned. At magbabalik tayo. Dito lang yan sa inyong programa. At tuloy-tuloy po inyong pagtutok dito pa rin yan sa Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa opportunity na ako po ay makapaglingkod sa Kanya through this Bible study online. Bagaman, alam ko po marami pong tao sa ngayon ng abala at talaga naman nakatutok po sa mga nangyayari sa ating bansa. Well, that's good. Pero samahan niyo po ng panalangin habang ginagawa po yung trial para po sa ating Vice Presidente at dalayan po namin na manaig po ang katotohanan at magkaroon po ng final verdict based on evidence, hindi po based sa mga biases ng mga senatory judges. At ito po ay ibase natin ang katarungan base sa mga ebidensya na ibibigay at makikita natin sa trial na nagaganap po sa ating kapanahunan. Sinimulan kahapon, yung first day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And let's pray for everyone na maintindihan po natin. At dalayan ko nga po, at ito po yung pinost ko last week, na every Filipino should have a critical thinking. Mga kapatid, wag lang tayong face value. Yung bang maniniwala na tayo, sabi ni ganito, sabi na ganun. No. It should be based on facts and evidence. Yung atin pong pagkakalap ng mga ebidensya, doon natin itatayo ang ating mga tinatayuan at sinusuportahan. At susuportahan natin at tatayuan natin ang katarungan at kung ano ang katotohanan. Amen. Well, hindi natin pag-uusapan ng politika at sa kabila po ng mga kinakaharap ng mga Pilipino ay pag-usapan natin. Gaya po na aking pong binanggit kanina, maraming mga
tao, kasama po ang mga kabataan at mga bata ang napapariwara ang buhay. Because sabi ng I think, tama ba? 1 John chapter 2, verse 15, because the love of the Father is not in them. Now, ano po ibig sabihin ng talatang ito? Dahil wala po silang kapahayagan kung gaano sila kamahal ng Diyos. At dahil po sa atin po mga pag-uusapan sa ngayon, ibibigay ko po sa inyo kapahayagan ng pagmamahal sa atin ng Diyos pamagitan po ng isang parabola o talinhaga. Pag sinabi natin talinhaga, ito po ay napakagandang pag-usapan na mismong ang nagbigay ng talinhaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Luke chapter 15, verses 11 until 32, na I pray na matapos ko po ito ngayon. Well, meron po akong serye about this topic. It's all about the prodigal son. And alam niyo po, sana magawa ko rin yung serye dahil promise ko sa mga kapatid natin sa Taytay, yung part 2 ay ibibigay ko sa kanila sa Sunday because I'll be with them this coming Sunday. After church service, kami po ay tutungo sa Taytay, doon po sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. At kung kayo po ay malapit sa Taytay, please join us this coming Sunday. 3:00 po yung ating pananambahan doon. So after the service, mula po dito sa Las Piñas, sa atin pong church, sa Solution Grace Church. Pagkatapos po namin 12:00, papahinga lang ng konti, mag-lunch, and then kami po ay pupunta na sa Taytay at pag-uusapan natin yung part 2. Kung gusto niyo pong pakinggan yung part 2, dahil pag-uusapan natin yung part 1 tonight. At ang atin pong message title is How Deeply You Are Loved by God. So ngayon po pag-usapan natin with, let's start with this question, as usual, na ginagawa po natin sa ating Bible study. Why did God run? Why did God run? Now, dito po sa ating mag-uusapan, sa atin pong topic for tonight, at ang ating key verses po, once again, it's found in Luke chapter 15, verses 11 until 32, ay kilala po itong parable na ito bilang the parable of the prodigal son. Now, for me, hindi po marapat itong title nito. Bagaman, pag binubuksan nyo yung Bible, yun ang nakasulat, pangkaraniwan at nakasanayan na natin. At marami pong tagapagturo, talagang binibigyan nila ng titulo, ang Luke 15 verses 11 till 32 na the parable of the prodigal son. Well, for me, it should be the parable of the father of the prodigal son. Dapat ang focus dun po sa father. Now, why? Because yung father po dito typifies us. Typifies our Heavenly Father. And the younger son typifies us. Actually, even yung elder son, tayo rin po yun. At dito po sa kwentong ito, ay dalawa po yung prodigal sons. Hindi lamang po yung younger son. Pero hindi tayo pupunta ron. Now, bakit po ang sabi ko ay it should be titled The Parable of the Father of the Prodigal Son? Because, sabi po na ating first verse for tonight, found in Luke 15, verse 11, then Jesus said, a certain man had 2 sons. Now, a certain man had 2 sons. So, sino ito? So, Luke 15 verse 11 talks about the father. Kasi, sino ba yung man na may 2 anak? Di yung tatay. So, dapat, yung focus natin should be on the father, not the prodigal son himself. Kasi yung father po, that pag-usapan natin, and I've said kanina, it typifies our Abba, our Heavenly Father. Na kung saan pag-usapan po natin yung kanya mabubuting ginawa sa kwento. Pangkaraniwan kasi pag pinag-uusapan ng Luke 15, 11 till 32, nandun tayo sa mga pasaway na ginawa po ng anak. Na pangkaraniwan, akala natin yun ang gospel. Well, Luke 15, verses 11 till 32, speaks about the gospel. Now, ang gospel po, sabi nga ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, actually, tama ba? I think, kuya, dapat to 1 Corinthians Pakicheck nga, Dapat to 1 Corinthians chapter 2 verse 2 Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Yun po ibig sabihin ng gospel. Okay lang, na dapat po maintindihan natin. And gaya po dito sa ating pinag-uusapan tonight, ang word po na prodigal, it means a lot, pag pinag-usapan natin yung prodigal. Ano ibig sabihin ng prodigal? It means carelessly, foolishly spending money, time, etc.
characterized by profuse or wasteful expenditure, recklessly spendthrift, yielding abundantly, one who spends or gives lavishly and foolishly. So ito yung ibig sabihin ng prodigal na word. Yun ang definition. So once again, kaya po tayo nakatutok doon sa tatay because gaya po ng Ebanghelyo, sabi ni Apostle Pablo, going back to 1 Corinthians 2 verse 2, it talks about Jesus and Him crucified. So dapat nakafocus tayo. Yung kanya pong crucifixion, it talks about the goodness of God. Kasi po, dapat tayo ipinako sa krus, pero minarapat ng Diyos na ilagay ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa ating katubusan. So, ang gospel, pag-uusapan natin, gaya na sinasabi ng Luke 15:11-32, it's all about the Father and His goodness. Hindi po yung prodigal son. Of course, kasama po yung sa kwento para lalo po ma-magnify natin kung gaano kabuti po at gaano ka-awesome, gaano ka papagmahal ang tatay sa kwento. At syempre pa, as I've said kanina, no, dahil sabi nga nung Luke 15 verse 11, kung bakit ang title should be the father of the prodigal son, because Jesus said, si Jesus po mismo, by the way, ang nagkukwento po ng talinhagang ito, a certain man had two sons. So, yung certain man dito, dapat ang focus natin. And that certain man typifies our Heavenly Father. Amen. So, simulan na po natin ang kwento. Kung babalikan po natin ang mga talatang nakapaloob dito, ay dalayan ko, makover natin lahat. Pero may part 2 po kasi ito at di-discuss natin ito sa title. So, let's start with Luke 15 verses 11 till 12. Dito na tayo. Then Jesus said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Now, kung titignan po natin sa kustumbre ng mga Hudyo, yung ginawa po ng batang ito ay napakasama sa kanyang ama dahil po para hingin mo yung portion ng iyong mana sa iyong tatay. In this context, sa kustumbre o kultura po ng mga Hudyo, as if you're telling your dad, tay, mamatay ka na. Kasi dapat makukuha mo pa lang yung portion mo pag patay na o yumao na yung iyong ama. Pero dahil nga po, as I've said kanina, makikita natin sa talinhagang ito kung gaano kabuti nung tatay. Ano pong ginawa niya sa masamang hiningi sa kanya ng kanyang anak. Now, sundan natin ang kwento. Let's continue reading verse 12b, yung second part. So the father divided to them his livelihood. Yun. So, ang ginawa po ng tatay dito, hindi po niya pinagalitan yung kanyang anak. Bagaman napakasakit po ng ginawa ng kanyang anak, hiningi na yung kanyang portion, na bagaman siya po'y buhay, ang masakit dito as if the younger son was telling his father, tay, mamatay ka na. Bigay mo na yung portion ko. Sakit daw na. Pero dahil mabait po yung tatay sa kwentong ito, alam nyo, hindi lamang po yung bunso ang nabigyan ng kanyang mana. Sa kustumbre po ng mga Hudyo, actually, blessed talaga yung mga panganay dahil po dito, kahit dalawa lang sila, yung dalawang portion ng mana napunta dun sa panganay. So, hindi lamang po yung younger son ang napagpala at nakakuha na niyang kanyang mana. Nakuha pa rin po ng elder son yung kanyang dalawang bahagi ng kayamanan. Bilang pagpapatunay, basahin po natin, sinasabi ng sumunod na mga talata. Ay, wala pala din no? So, he divided to them, yun, his livelihood. So, dinivide niya yung livelihood. Ibig sabihin, napagpala din kasama yung elder son. Now, sa kwento po natin, ay para bilisan natin yung facing natin. Mula po sa talatang ito, ay talagang hinati po ng mabait at napakabuting ama sa kanyang mga anak ang kanilang mana. At dahil dito, makalipas po ng ilang mga panahon, naubos po ang nakuhang mana ng bunsong anak, nadulot na rin ng matinding tagutom sa lupaing kanyang pinuntahan kasi umalis po siya sa bahay ng kanyang ama. Dito na po nagsimula ang kanyang paghihirap, kaya kinailangan niyang pamasukan sa isang babuyan at kinain na rin po niya mga pagkain ng kanyang mga inaalagahan dahil sa sobrang gutom at kawalan ayon sa verse 16. Tuloy natin ang pagbasa. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate
and no one gave him anything. Nung panahong siya po ay sagana, pangkaraniwan, ganito naman nangyayari, no? Yung mga kabarkada mo, kainuman mo, pag panahon na nauubos ng kayamanan mo, nawawala po sila. At pag nagkasakit na, yun ang masakit na nangyayari sa maraming mga may bisyo. Yung mga kaibigan ninyo nakasama sa kasiyahan dahil siguro marami kang pera. Pero pag naghirap ka na, gaya po na nangyari sa batang ito, yung younger son, wala na po siyang mapagtuunan ng tulong. At siya po ay nagdusa. Dahil sa pagdurusang ito, even po yung pagkain ng kanyang mga inaalaga ang baboy ay kinakain na rin po niya. Now, tingnan natin itong verse 17, this time dito tayo. Na pangkaraniwan ay iba po ang trato ng marami pong tagapagturo. Let's read Luke 15 verse 17. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger." Now, pag binabasa po yung talatang ito, ang mindset po ng maraming mga tagapagturo at mga tayo, kagaya natin na kagisan na po natin ang kwentong ito. Nagkaroon siya ng repentant heart, nagkaroon siya ng pagsisisi. Pero alamin natin na mula po sa talatang ito, talaga ba nagsisi itong batang ito? Now, bilang paghimay po natin sa verse 17, na when he came to himself, na alam niya sa kanyang sarili na doon po sa bahay ng kanyang ama, sadyang napakayaman po ng kanyang ama dahil ayon sa kanya, yung mga helpers po nila doon, ay hindi po sila pinagkukulang sa pagkain at malinaw na alam po ng anak na ito na sadyang napakabuti ng kanyang ama dahil maging ang kanilang mga kasambahay ay nananagana sa kanilang mga pagkain na hindi niya kagaya na ngayon ay nagugutom. So ngayon, he decided to go back to the house of his father. Now, marami nagsasabi, ayun na, nagkaroon na siya ng repentant heart. Nagkaroon na siya ng pagsisisi. Now, alamin natin, talaga bang siya po ay nagsisisi? Pero, balikan natin itong verse 17 ng Luke 15. But when the younger son came to himself, he said, ito yung kanyang sinabi, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" Yung mga katulong ng tatay ko doon sa aming tahanan ay talaga namang nananagana sa pagkain at marami pang natitira pero ako dito gutom na gutom. Now, the question is, what made him decide to go back to his father's house? Talaga bang nagsisi po itong younger son na ito? O dahil po sa kanyang gutom na tummy? Well, the answer is number 2. Hindi po yung first one. Hindi siya nagbalik doon dahil nagbalik siya dahil naramdaman niya, nagsisi siya at mahal na mahal niya yung tatay niya. Hindi po. Ang kanya pong motivation was his hungry tummy. Gutom na gutom siya. Kasi sabi niya, yung mga katulong ng tatay ko doon sa tahanan namin. So take note, mayaman yung tatay niya. Sila nga hindi pinagkukulang at marami pang nasusobra sa kanilang pagkain samantalang ako dito ay nagugutom. So wala pong pagsisisi na nangyari because naisip niya lang bumalik sa tahanan ng kanyang ama dahil nagugutom na siya. At sabi nga niya, doon sa bahay ng tatay ko, dahil pagkain yung mga katulong. Katulong lang sila. Ako anak, dapat hindi ganito nararanasan ko. So, nag-decide siya to go back dahil po gutom siya. So, walang pagsisisi. So, wala talagang pagsisisi. Ako yun ang nakagisnan ko. Akala ko talaga nung araw, nagbalik loob yung bata dahil marahil naalala niya na mahal niya pa rin ang tatay niya. Pero hindi. Hindi talaga ganun ang nangyari. Now, sundan natin. Let's go this time to verse 18, still with Luke chapter 15. Ito po ang sabi niya sa kanyang sarili, "I will arise and go to my father and will say to him." Ito na po mga kaibigan, bago ko po itutuloy yung pagbasa. Nagkaroon muna siya ng rehearsed speech. So, pinractice niya kanyang sasabihin. Para bang kanina sa impeachment, no? Yung defense, and I believe even the prosecutors doon, meron silang mga rehearsed speech para handang-handa sila. So, ganun din po yung bata dito. Now, bakit siya nagkaroon ng rehearsed speech? Para siya po ipaniwalaan ng kanyang ama. And of course, para siguro iwas pusoy, iwas sumbat, dahil alam niya nagkasala siya, naubos yung pera niya, at talaga namang napunta po sa walang kapararahan ng kanyang portion na kinuha, no, na mana mula sa kanyang ama. So, basahin natin, let's go back to verse 18, at basahin natin yung kanyang rehearsed speech. Ba't kaya may rehearsed speech? Para magmukhang kaawa-awa itong batang ito. Tuloyin natin ang pagbabasa. Ito muna tayo sa verse 18 once again. "I will arise and go to my father and will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you.
So, dapat siguro ganun yung voice para medyo may drama, no? Para mas kapanipaniwala. And then, ito pang sinabi niya sa pagpapatuloy, verse 19. Am no longer worthy to be called your son. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin pang anak mo, di ba? Para nga naman ma-touch ang puso ng kanyang ama. So, sa pamamagitan nitong mga rehearsed speech na to, lumalabas na hindi niya talaga kilala ang kanyang ama. Kung gaano kabuti. Bagaman, sinabi niya kanina na doon sa bahay ng kanyang ama, yung kanilang mga helpers, yung kanilang mga alipin ay nananagana at maraming natitira sa kanilang mga pagkain. So, alam niyang mayaman ang tatay niya. Alam niyang galante. Hindi kuripot. Pero sa ginawa niyang pagkakaroon ng rehearsed speech, mukhang hindi niya kilala ang tatay niya. Alam niyo, marami pong mga tao ang ganito ngayon, even po mga mananampalataya, na para bang pag lumalapit sila sa Diyos, para bang lagi silang nagpipretend ang haba mag-pray, may paiyak-iyak pa, tapos minsan binobola pa ang Diyos. Oh, Diyos ko, Diyos ni Abraham, ni Jacob. Alam niyo, pag ganyan po kayo mag-pray, para bang hindi mo maibulala sa Diyos ang laman ng iyong puso. Nagre-rehearse ka pa, sinusulat mo pa yung prayers mo. Well, ako naman po, yung mga ibang nagsusulat ng prayers para hindi kabahan sa pulpito, that's just okay. Pero yung sinasabi ko, kung kayo po ay ganyan man na lang, yung tipong pinapakita nyo na hindi nyo kilala ang Diyos, ay hindi ho magandang karanasan yun at hindi po magandang pagpapakita sa Diyos iyon sa totoo lang dahil hindi naman talaga ganun ng Diyos gaya po ng pagkakilala ng batang ito sa kwento. So nagkaroon siya ng her speech and then ang masakit pa po dito, nagkaroon siya na yung nagkasala, siya na yung lumayo sa ama, siya na yung nagwaldas ng pera na minana niya sa kanyang ama, siya pa ang gumawa ng deal with the father. Now basahin natin ano yung deal niya with his father. Now, let's go back to the verse once again. Verse 19b. Make me like one of your hired servants. So siguro gaya po na sinabi ko kanina, para iwas pusoy, iwas sumbat, kasi alam niya nagkasala siya. Para quit sa lang tayo. Sige po, nagbabalik ako sa inyong tahanan. Pero gawin mo na lang ako isa sa mga helpers mo. Why? Para quits tayo. Now, maraming tao sa ngayon ganito. Lord, lalapit ako sa iyo. Para quits tayo, pagtatrabahuhan ko ang salvation ko. Marami pong taong ganyan sa ngayon Yung bang namamanata sila sa Diyos. Na pag namamanata sila, alam niyo po ba, pag namamanata kayong gumagawa kayo ng deals with God, hindi niyo talaga kilala ang ating Ama sa Langit sa kanyang sobrang kabutihang puso. Na pangkaraniwan, maraming tao sinasabi ganito. Okay, Lord pag pinagaling mo ako sa sakit ko, promise, maglilingkod ako sa iyo. Di ba? Pamamanata ayan Or merong iba ganito. Okay, Lord meron akong dapat i-close na deal. Now, ganito deal natin, Lord. Pag na-close ko to, magbibigay ako sa gawain mo. Diba? Pangkaraniwan, may mga ganyan pong tao. Or, yung iba naman, kapag nagkatrabaho ako, Lord, promise, magsisimba ako. Now, pamamanata po ito. Sa totoo lang, ayaw po ng Diyos yun Now, going back sa kwento, yung anak dito, siya pa nakipag-deal. Pansinin mo, siya na nagkulang. Siya na gumawa ng pagwawaldas. Nilapastangan niya po yung kanyang ama, pero gumawa siya ng deal with his father. Gawin mo na lang ako na isa sa mga alipin mo, one of your hired servants. Kasi para iwas pusoy, ayaw niyang masumbatan siya. Ayaw niyang pagalitan siya marahil ng tatay niya. So, sige tayo, quits na lang tayo para makakain ako. Dahil alam ko na nanagana ang pagkain sa inyong tahanan para sa mga alipin. Pagtatrabahuhan ko yan. Marami po mga Kristyano ganito mag-pray. Lord, para pagpalain mo ako, sige, pagtatrabahuhan ko yan. Hindi po totoo yun. Alam niyo po ba, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, you are greatly blessed and highly favored. I-receive po natin yun bilang mga anak ng Diyos. At ang Diyos po, at totoo lang, ang puso niya para sa atin, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 19, that is that God was in Christ reconciling you to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. So, mga kapatid, going back to the kwento, gaya po ng maraming tao sa ngayon and even maraming Christians sa ngayon, mahilig tayong gumawa ng panata sa Diyos. Pag gumagawa ka ng panata, Lord pag na-close yung deal na to, promise magbibigay ako sa iyo. And that's doomed to fail. Now, sa Diyos po, ayaw niya yan. Kasi makikita natin sa susunod na mga nangyayari, talaga naman pong tignan natin paano pong hinarap din ng tatay sa ating kwento yung kanyang anak
na ito na, nagbalak at tingnan natin kung ano yung sumunod na nangyari. No? Siya po ay, sabi niya kasi the following day, gigising siya na maaga. Sundan na natin ang kwento. Dito na tayo sa verse 20. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Naalala niyo po kanina, sabi ko, on Thursday, I'll be turning 55. Yung pong 5, the number 5 is the number of grace. Kaya nga sabi ko, I'm so blessed because blessed na ako talaga. Ang sarap lang namnamin, no? Yung aking edad, this coming Thursday will be 5-5, double grace. At dito po sa verse 20 ng Luke 15, 5 things meron pong ginawa ang ama sa kwento. And it's all about His grace. Dahil yung sa Hudyo po, yung ika-5th letter sa Jewish alphabet o sa Hebrew alphabet is Hesed. That's grace. So tingnan natin ano yung 5 amazing things the Father did to His prodigal son. Isa-isayin natin. Number 1, ito po ang context natin. Luke 15 verse 20 ha. Dito tayo. Number 1, his father saw him. So ang una nakakita, yung tatay. So ibig sabihin, bakit yung tatay nakakita? I believe yung tatay po ay hindi umaalis sa kanyang kinalalagyan. Matagal na nag-aabang yung tatay. Kung paano umalis yung bata, nandun lang yung tatay. So ganito rin po ang ating Ama sa Langit. Kung umalis ka sa piling niya, nandun lang siya nag-aabang sa'yo. Wow. So his father saw him. And then, ikalawa, his father had compassion on him. Sino pong unang naawa? Ang ama. Hindi yung anak. His father ran towards him. Yung tatay ang tumakbo patungo sa kanya. His father embraced him. And his father kissed him. And by the way, sabi ng tatay, it doesn't matter. Kahit ikaw ay amoy baboy, you are my son. Sarap, ano? Tayo po dahil sa kasalanan, masangsang po amoy natin. Pero even though masangsang ang amoy natin, dahil kumakain po tayo ng pagkain ng baboy, ibig sabihin, kumakain tayo ng kasalanan. Nung tayo po'y malayo po sa ating Ama sa Langit, pero ang tatay po, hindi niya po yun ginawang hadlang para tayo ay kanyang yakapin at paghahalikan. Take note ha, hindi po isang kiss lang ito. Pinaghahalikan po ng ama itong kanyang anak na nawalay sa kanyang piling. So, isa-isayin natin mga kapatid. Once again, his father kissed him. Number 5 yun ha. Ito tayo. His father kissed him. Number 1, his father saw him. His father had compassion on him. His father ran towards him. His father embraced him. His father kissed him. Amen. And then, tuloy natin, verse 21, eto na. Nakita na sila. And the son said to his father, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Naalala niyo, ito po yung kanyang rehearsed speech. And am no longer worthy to be called your son. Na kung papansinin natin, hindi po niya nasabi yung susunod na linya na part ng kanyang rehearsed speech. Ano po yung part ng kanyang rehearsed speech? Make me like one of your hired servants. So, I suppose, ito po naglalaro sa isipan ko. Nung sinabi nung anak sa kanyang tatay, am no longer worthy to be called your son, siguro ginanon siya ng tatay niya. Hindi na niya nasabi yung susunod niyang sasabihin. Ano yung kanyang sasabihin dapat? Going back to verse 19, Luke 15, make me like one of your hired servants. Hindi niya nasabi yun. Now, see the big difference ha. Tingnan niyo po ito. Yung Luke 15:21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. That's verse 21, Luke 15. Pero sa Luke 15, 18b until 19, Father, I have sinned against heaven and before you. This was his first speech. And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Hindi na po niya nasabi yung part na yun. Hindi na pinahintulutan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay maging alipin niya. Anakan niya. At yun po ang kaibahan natin sa mga anghel. Ang mga anghel, ang pinamunuan po ni Lucifer, and he became Satan, di ba yung tama ba? Yung ilang bahagi po ng mga anghel ay kumampi kay Satanas, wala pong pagliligtas ang Diyos na nangyari. Pero nung ang tao po dahil sa kasalanan, inilaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Dahil hindi po tayo alipin ng Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Sino mang
manampalataya kay Kristo at tanggapin siya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang turing po sa atin ng Diyos ay anak. Kaya po, I believe na hindi na po pinahintulutan ng Ama sa kwento na sabihin ng anak, make me like one of your hired servants, because ayaw ng Diyos. Ayaw ng tatay in this context nakilalanin ka bilang alipin dahil anak ka niya. Amen. And let's continue. Verse 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. So ang tugon po ng tatay sa kanya anak, let's just enjoy this event, this time. So itong event na to para sa tatay, napakagandang event. Let's just have a party dahil nagbalik ka. Wow, grabe ano. So ganun din po ang puso ng Diyos para sa atin. Wala po sa kanya na ikaw ay kanyang kondenahin. And sabi po ng Hebrews 8 verse 12, which is the main message of the gospel. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Amen and amen. So wala pong condemnation na nangyari sa tatay. Because siya pa po, tumakbo pa po siya, papalapit sa kanyang anak na nawalay ng matagal na panahon. Siya pa po ang naawa sa kanyang anak. Amen. Siya pa po ang tumakbo. Actually, number one doon, his father saw him. And then, his father had compassion on him. His father ran to him, tumakbo pa ang tatay. Na dapat talaga hindi tumatakbo ang tatay. Now, bakit po nangyari yung 5 bagay na ito? And his father embraced him and his father kissed him. Yun po yung 5. Alam niyo, pangkaraniwan na, ito yung naririnig ko lagi. Pag daw merong isang taong naliligtas, nagdiriwang daw po yung mga anghel. Well, let me ask you, sino ba talaga nagdiriwang pag merong isang taong naliligtas? Sundan natin ng sinasabi ng Biblia in Luke 15, verse 10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Now, kung babasahin natin at hihimayin natin yung talatang ito, sino ba talaga unang nagalak? Well, kung titignan niyo po yung talata, kaya po nagagalak, kaya po may kagalakan ang mga anghel in the presence of the angels because ano pong presensya naroon sila? Sa presence ng Diyos. So, sino yung unang nagalak? Yung Diyos. Ang ating Aba. And that's why, ang mga anghel po, nakikigalak sa Ama, sa Diyos. So, ang una pong nagagalak talaga, ay ang ating Ama. Pag merong isa pong naliligtas, wow, praise God. So, nakikigalak po yung mga anghel. Amen. So, kung meron pong maliligtas tonight, galak na galak pong Ama. Dahil mahal na mahal po kayo ng Ama. Amen to that and amen. Now, let's go back to our question for tonight. Why did God run? Bakit nga ba tumakbo ang Diyos? Kasi po yung tatay dito sa kwento, he typifies our Abba, our God. Now, why did he run? This is our answer. His feet just followed his heartbeat. Alam niyo po, yung atin pong mga paa, sumusunod lang sa pintig ng ating mga puso. Di ba minsan kadalasan pag tayo po excited, halimbawa meron kayong pupuntahan at nakarating na kayo doon sa lugar na yon. Minsan hindi mo kayang maglakad Dahil mabilis ang pintig ng puso mo, sumasabay yung paa mo. At ganun po ang nangyari dito sa Ama. Dahil ang puso niya, mabilis ang pintig, lalo nung panahon nakita niya ang kanyang anak. Hindi niya makayanang maglakad lang. Tinakbo niya yun. Kailangan niyang sumabay sa pintig ng puso. At yung pintig ng puso niya sa bilis, hindi kayang lumakad lang. Tinakbo niya yun. And of course, because He loves you so much. Ganun po kamahal, ng Diyos ang isang kagaya mo. Kaya wag po kayo lalayo sa Diyos. And this is our solution bilang pagpapatuloy. No matter how far you have walked away from God, He will run to you to embrace and kiss you because He loves you. So come home to Him now. So wala po tayong dahilan para lumayo sa Diyos. Come home to Him now. And one last verse found in Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Gaya po ng sinabi ko kanina pagsisimula natin, maraming tao lumalayo sa Diyos. Akala nila galit ang Diyos sa kanila, disappointed ang Diyos sa kanila. Hindi po. Kaya nga po niya binigay ang kanyang bugtong na anak because He knew you already. Alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam niya kung sino ka.
So huwag kayong lalayo sa Diyos. At kagaya po nung bata sa kwento, nung dumating siya, nandun yung tatay nag-aabang. Ang ganon din po ang ating Ama sa Langit. Because alam niyo po sa totoo lang, wala na pong natitirang galit ang Diyos sa atin. Dahil ang lahat po ng galit niya ay inangkin na po ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. And he cried out, "It is finished." So sa panahon po natin, sabi nga po ng 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ reconciling you to Himself. Why? Because He will never counter sins against you. Hindi na po siya nagbibilang ng kasalanan. Narito po siya para tanggapin ang kanyang paanyaya. Tanggapin na siya ang unang naawa sa iyo o sa atin. Siya ang tumakbo na dapat sana pwede na lang siya naglakad. O kaya, since yung bata ay nagkasala, siya na lang pumasok sa bahay. Pero hindi po Tumakbo yung ama. Bakit tumakbo? Dahil hindi niya po kakayaning maglakad lang. Dahil yung pintig ng puso niya. He just followed his heartbeat. Kaya po kinailangan tumakbo ng ama. Because He loves you so much. And then, He embraced His child and He kissed him. So kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, gusto niya magkaroon ka ng relasyon because He loves you so much. At kung gusto niyo tanggapin ang paanyayang ito ng Diyos, just pray this prayer with me. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan ang inyong puso. O Diyos, Aba, kinikilala ko po na ako'y sadyang walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa ganang akin. Wala akong kakayahan at kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, ngayon palang oras sa ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay anak na ng Diyos at kinikilalang matuwid sa kanyang harapan. Salamat po, Aba. Salamat, Ama, sa iyong biyaya at sa iyong kaloob na kaligtasan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Welcome to the family of God. Kayo po ay anak na ng Diyos. At patuloy po tayo na magsama-sama at mag-aaral. Dito po yan sa ating programa every Tuesday night at 7:30. At pagyamanin po ang ating kaalaman tungkol po sa nananaga ng pag-ibig sa atin ng Diyos. And this time, I would like to pray for you. Kung kayo po ay first time na narinig po ang talinhagang ito at nakita nyo na grabe palang pag-ibig sa akin ng Diyos at walang dahilan talaga na kayo po ay manlupaypay sa buhay. Bagaman, ang dami natin kinakaharap na problema, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Pero if you have a revelation of how much God loves you, today and forevermore, alam nyo, yung pong mga kalungkutang ito ay papawiin ng kanyang nananaganang pag-ibig at pagmamahal. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 18. And I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito. Na alam pong hindi po aksidente na kasama namin tonight. So Lord, dalayan ko po kung ano po yung pinag-usapan na tinuro mo sa amin mula po sa kasaysayan o parabola o talinhaga sa Luke 15 verses 11 till 32 about the parable of the father of the prodigal son. Lord, kausapin mo ang puso ng mga nanonood sa ngayon. Kausapin niyo po ang puso ng yung mga anak na minsan nagduda sa iyong pagmamahal. At mula po sa pagdududang yun ay tunawin mo na yung nananaga ng pag-ibig at pagmamahal. At yakapin po namin ang mga katotohanang natutuhan namin sa gabing ito. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. At maraming salamat for joining me tonight. It's 23 minutes after 8. Ang bilis ng oras. And salamat po sa Panginoon at dalayan ko po na naging maayos at malinaw po yung ating pagtuturo na talagang, alam nyo, simula pa lang ito, part 1 pa lang ito eh. Ang dami pong mga kapahayagan mula sa Luke 11. Nagtapos pa lang tayo sa verse 24. Meron pang 25 till 32. Ang dami pa po. At ito nga po itutuloy namin as promise sa mga kaibigan natin sa Taytay. And before we say goodbye, pansamantala, kung hindi po mag-rapture mamaya gusto ko munang batiin at pasalamatan once again si Sister Sally Rayo. Nabati natin happy listening kay Sister
Shelo Chavez. Yan. Maraming salamat po, Sister Shelo. I pray na kayo po ay napagpala sa ating pag-aaral tonight. And advance happy birthday kay Ina, kay Bettina Mangila, amin pong churchmate. Tomorrow, happy birthday, Ina. And maraming salamat po sa mga patuloy na bumabati. Salamat po sa inyong puso at sa inyong pagkikipagkaibigan sa inyong likod. And salamat kay Tita Pinky for joining us tonight. Salamat din kay Brother Fidel Gabiola, Sister Marisa Remo Paganpan. See you on Friday. Yun. And binabati rin natin Sister Rosemary Casoko. Thank you po for joining us tonight. Si Sister Presi Antonio. Sayang, wala ka nung linggo, Sister Presi. Naku, yung speaker natin Kapampangan. Sayang, di mo na-meet. Salamat din kay Pastor Chan once again. At binabati rin tayo ni Sister Maribel Granados. Hello kay Ate Ada at kay Brother Tony. Ang pamilyang Granados. At kay Migo. Yan, binabati natin. And, of course, salamat kay Kuya Andy Magalong. And, Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Maraming salamat for joining us as always. Nanay, thank you. Magandang gabi sa lahat, sabi ni Brother Andy Magalong, Kuya Andy. And binabati rin natin sila Brother Edison Salcedo Iguis. Blessed evening din po sa inyo. Si Brother Taj Kabugatan. Hello. Nanonood din po ako. Salamat po. Sino po nag-invite po sa inyo? Mukhang si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Salamat po, Nanay. At binabati rin natin si Ate Edna Magalong, ang butihing wifey ni Kuya Andy. Salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin si Ate Nika and Kuya Jason Encarnacion, si Nanay Meng Francisco. At salamat din kay Ate Angge. Bakit si Kuya Natnat? Hindi natin nakaka-jamming dito sa ating programa. Naka-ano yata, naka-duty sa 702 DZAS. And of course, si Salsari Rayo, Brother Joel, thank you po sa inyo for joining us. Sister Maria Dolores Santa Ana, salamat po. Ba't kaya umiikot lang daw yung net niya? Mabagal po ang net ninyo. Sister Meng, ayun nga, si Nanay Meng Francisco, salamat po sa inyo. And kay Brother Ewat Manalastas, si Nanay Rosemary Amante, namimiss na po namin kayo sa church. So Brother Nalds PLDT, bro, kailan ka dadalo sa church? And Brother Howard Cruz, hello kay Pastora Donna Cruz. Brother Ruel Paganpan, see you bro on Friday, sana kasama po kayo. See you po. Ayun, darating sila Sister Marisa at ang buong kapatiran natin. Yun, salamat po sa inyo. Kumaway pa si Kuya Andy. Salamat. Sabi ni Sister Rosemary Casoko. And advance happy birthday. Yan, maraming salamat po. At dalayan ko po kung kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan, please pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay marami po ang makaalam ng kwentong ito. At sa ngalan po na aking buong pamilya, we would like to say thank you. Salamat po at sa inyong patuloy na pagbati. And please pray for me and for my family and for the ministry. At salamat po for being kaagapay sa aming programa at sa ating po ministeryo. At sa ngalan po na aking buong pamilya, kasama natin si Ate Arya nasa baba, si Mami Jo nasa baba din, si Kuya Aves katabi ko, ating technical director. Nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.